Ikaw ba yung Kristiyanong patalon-talon ng bahay-sambahan? Ikaw ba yung Kristiyano na tinatawag na okay lang umaten o simba uwi, walang ministry? Ikaw ba yung leader o church member or pastors pero walang panahon sa evangelism? Makakabuti ba ito sa iyo na kontento ka na sa ganong sitwasyon? Tandaan po natin mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon bilang isang ilaw. No, ibig sabihin, dapat magliwanag ang ating ilaw. Yung tinutukoy na ilaw dito, yung pagiging Kristiyano natin na talagang nag-serve tayo sa Panginoon. Ano ang sinabi ng Biblia tungkol dito? Sinabi sa Juan 8 verse 12, muli nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. So napakaliwanag po mga kapatid, kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, bibigyan kanya ng ilaw. Yung ilaw na yon ay dapat ito'y makita sa iyo, sa pagiging Kristiyano mo. Hindi aaten, babalik, aalis sa church, hahanap ng church, kung saan-saan tayo napupunta. Ang daming mensahe nating tinatanggap, pero wala naman tayong loyalty kung saan ka tinawag ng Panginoon. Lalo na yung mga meron ng ministry. Marami ako nakikita na patalon-talon mga simbahan ang mga Kristiyano, naghahanap kung saan sila pwede ma-comfort. Tandaan po natin mga kapatid, walang perpektong simbahan sa mundong ito. Kahit saan tayo pumunta. Ang tinutukoy ng Panginoon dito na tayo ay magliwanag. Na tayo ipakita natin na meron tayong heart sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sinabi niya sa Mateo 5 verse 16, kaya hindi naman dapat inyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Yung ilaw na tinutukoy niya, yung paano tayo binago ng Diyos upang mamulat ang mga tao, mamulat ang mga nanlalamig, mamulat ang mga palipat-lipat ng bahay-sambahan, at mamulat yung mga pastor na gusto nila tawagin silang pastor pero walang heart sa evangelism, walang heart para magpahayag ng mabuting balita. Kapatid, tinawag tayo bilang isang ilaw upang ipakita sa mga tao na mali ang kanilang ginagawa at tayo ay patuloy na magliwanag. Mag-involve po tayo sa gawain ng Panginoon. Huwag tayong makontento na simba uwi habang buhay. Manampalataya tayo sa Panginoon at humingi tayo ng wisdom, kaalaman, at heart to share the gospel. At tandaan po natin, ang kukunin ng Diyos, hindi yung malalamig ng mga Kristiyano. Hindi yung aandap-andap ang liwan, kanilang mga ilawan. Ang kukunin ng Panginoon, yung maapoy at nagliliwanag sa mundong ito. God bless you mga kapatid.